Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras sa Nuda Veritas, 2 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat magahigala, kumusta mayong hapon kaninyong tanan o manginaot ko nga naamo diha sa inyohang panimalay palingkaro mo diha gahuwat sa ato nga programa ang Nuda Veritas ga ko og kinde mo na nga di ko makalitos kayo. Okay, kini panablan ni sa Pagaw part, no, kay mura man og paminaw nako nato paning miagi, pero kaloy sa Dios sel wa pa makay siya mo dulot, pero ang ato ba nga managana lang ta kay mapagaw ta mapurisyo na sabta, no, unya dili maklaro ang atong sinultihan. Anyway, karong hapon na niani ang atong programa, nga Nuda Veritas o magdawat ni sa inyong mga pangutana, no? Gikan kaninyo pinagi sa contact number wa tay internet galing. Contact number 0917-704-3210. Akong subleon 0917-704-3210. So sa ato mga kaigsunan kay wa man tay internet, wa man mo marka dire, akong gihangyo nga didto ka lang sa 0917 magpadangat sa inyong pangutana og sigurado nga ato kanang isgutan dinhi sa ato kapagpadagan sa ato nga tulumanon. Ha? O ni ana, be? Tanaw na to og pwede na ba di ato ning subay-subayon na to part. Adugay kay mo kuan mo marka. Diyot lang ha atong tanaw ni og wala di ay abi na kog na. Anyway, sublion ako, no, para nga dili sa gabal ninyo makapaday mo sa inyong mga pangutana sa programa nga Nuda Veritas. Diri lang mo sa 0917-704-3210 kay maglisod no diri sa ato sa Facebook, no, kay murag wa tay internet ambot og naon sa baka kining gama. Sa ato mga kaisunan karong naminaw nagsunod din gamay lang mo nga pasensya kay mamanyon andan diri sa Facebook, pero sige lang kay basig mo balik na ni karong taod-taod. Unya ang inyong mga Veritas CDO, akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Okay, pag human na pag-click ni mo na naaday manggawas ang nagkalalay nga episode sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Magpili lang mo. Kana nga programa, tibuo kana nga programa nga hapit mo luntad og usa ka oras, no, 1 hour. Taas-taas kana. Muna nga akong advice da kaninyo nga kung maminaw mo, ayaw iatol ka ng busy mo, no? Maminaw mo kanang iatol nga libre ka mo, ha? Ilabi na kung dayo na mo mutulog, sandig-sandig na lang mo diha sa lingkuranan sa badiha. So ang inyong pagabuhaton mao nga kining na be atong i-open na to direct kay aron nga kadiyot lang ha.
ato laning tanawon og naabay basin og delayed lang siguro. So kaganin na ra po ko nakamatigon na ini. So ang atong tuyo na to din sa Nuda Veritas program kining kuno sa ang atong tuyo sa Nuda Veritas ngano nga mo kuanta mo paingon ta sa YouTube para maka-review mo o na. O ni ana nagawas na ninyo ang mga pauntana para maka-review mo og taas-taas man so kanang bakante taas nga bakanting oras para masabtan ninyo ang atong mga pagtubag pag-explain nato sa inyong iduso nga mga pauntana. Ha? Unya dayon kung paghuman ninyo og pagpaminaw kaso og di mo tapulan sa pag-subscribe paki-subscribe lang no para modaghan puta diha sa ato sa YouTube nato sa Nuda Veritas. Okay. Nala sige dita maglangan sa ato pagpanaguban subli buksan nato ang ato ang pagpaybaw de kaninyo nga kini nga programa nato inyong babati Lunes, Miyerkules o Biyernes kining adlaw mao ni ang katapusan nato nga pagpadagan episode sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. So take note mo og ay mo katingala nga ang atong estilo sa pagtubag dili outline ang atong estilo sa pagtubag sa inyong mga pautana kuan gini kini nga kanang tinamban dili tulingan tinamban gini nga pasabot diha kaninyo kay mo may atong tumo og tuyo nga masabtan og maayo sa atong mga suking tigpaminaw unsay mga specific nga mga pagpasabot or tubag sa pautana gikan kaninyo. Dito maglangan ang una nga taga nato og pagtagam gikan ni John Macas. John, maayong hapon nimo ha. Ingon pare paniya diri Nuda Veritas. Sir Frank, problema ni among silingan. Problema ni sa among silingan o laki kadto ha. Laki nagbulag sila sa iyahang kaipon sa una nga bae og naa sila'y anak isa. Okay, kadto lang ha. Si Bana nagbudhi sana ba to ha? Nagbudhi sa ilang si Bana nagbuhi kalayo ra bagyot. Si Bana nagbuhi silang isa ka anak 1-year-old na baby. Og karon nibalik na ang nibalik na ang inahan kay murag nakaamgo 11 years old na ilang anak o gustong kuhaon ang bata sa balaod nato dali rabani makuha ang bata ngadto sa iyang inahan og ang bata og ang bata na mismo mag-decide asa siya gusto, si papa o mama, dili sila kasado. Ang may tabo nini ipa-decide ang anak 11 years old naman ipa-decide ang anak kung asa siya muuban. Ingon na nakasimple ang tubag. Kay ibutang talang panilitan, ingon pa nimo resulta na anak na silang kanang puyo-puyo sila silbi, wala sila makasal, nakaanak sila isa, ni biya ang babae, nya dayon na nakaamgo kadugayan ni balik na, this time 11 years old na ang iyang ang anak silbi. So kanang ingon na nga edad kana magagad na sa desisyon sa bata mismo. Kay automatic man nga ang bata magpasilong sa custody ubos sa pagpalangga o pag-amping sa inahan kung below 6 years old. Na kini karon 11 years old naman. So ang magkakitabo paminaw nato ang desisyon sa bata.
Kasagaran God ay ngunin nga dagko na muraman og kaybalo na sila intelligently, kaybaw na sila mopili kinsa ang ngayon nga asa ba sila mukuyog, asa bang anak mo uban. Na ilabi na kay 11 years old na ako pagsabot dito ni nakamata og kahayag for about 11 years old dito sa mga bukton sa pagpangga sa iyang amahan. Karon kuwaon sa inahan dili ingon na nakasayon. Kay may tabo God ang sagad nga mahitabo mao nga kung itugot nato nga ang inahan maoy motek og jurisdiction, custody o sa kabata 11 years old, magbalik-balik ang inahan ini. Maingon dayon si inahan nga kining sabay tawag sa iyahaga kanang sa papa kana, darling kining wa na may gatas darling si kuan maluoy man ko. May nana dayon si kuan si babae. O maluoy man ko darling nya kanang ga-school ra ba siya ang mga notebook darling kanang kuan mga kuan na kanang mga drawing nga mga scratch ba luoy kana siya nya na pay bag niya nga dunot nya kanang mga makita ngay na sa kadunot sa bag makita pag nato ang notebook kahapit na mo ho dito siyang bag kay buslot luoy kay siya darling uy nanalugar ang inahan. So murag yapon ang istorya. So sa laktod ka pagasulti para masunod ang desisyon sa bata, allow the child to decide for that, considering the fact na siya nanay insakto nga pangidaron nga siya pwede makapili. The court will only intervene kung panalitan kining nasayop pa ka ang bata sa pag-decide. No? Inutan lang, kini mga kuan lang ni, superficial or maybe speculation lang ni. Na siguro yung mga bata nga sayop og decide, no? Sayop og decide na hinayak pag-ingon na nya ga basol-basol sige nga hilak-hilak. So ang korte labi na kung mag-abot na moabot na dito sa korte magkinasuhay na ang primary nga tan-awon sa korte, ang consideration, ang primary, no, paramount nga importance mao ang kabulhanan sa kada kun kinsa ang iyang pagapilion. Kay kung panalitan mo decide ang usa ka anak nya dito sa iyang mama, unya dayon gidala sa iyang mama dito sa iyang balay, unya maingon dayon nga kining anak dinhi ka sa anak ha, kay sunod semana na ko mobalik dinhi nak, kay doon ako'y biyahe, nag-uban dayo kon cats o nag-uban o mao di ay me, sige, unya asa man di ko mitulog adto ka sa imong lola, ha? Next week magkita-kita ta. So ang korte, ingon na man panalitan ang sitwasyon, dili makahatag ang inahan og maayong kaugmaon sa anak. And therefore the court has to decide fairly. Tanaw niya nga may paniuli tani nga to sa amahan kay nga amahan na magpangga pa, magmatuto pa. O ako ipatawag ang amahan o unsa man ka, Brad, unsa man imo ning sagupon pagbalik ang imong anak. Mura man og ang mama usahay ka nang di man ni makabra og muli na. Lo ina sabna na no. So bati ang sample ipakita sa anak. And therefore the judge has to decide for the welfare of the child. Ingon na ang sitwasyon. So John, in short, ang bata mo yung makadecide og asa siya na ini. Ha? Sige John. Amigo, suod gadi mo siguro ni John kay makasumbong man sa mga problema, no? Inana magyud. Good afternoon ni Serena T. Kaido. Oy, sa Bohol man may ngapon dia sir. God bless you always. O kumusta ang panahon dia day? Si Serena T. Kaido. Alright, John, ako nang nabasa ang imuhang kuan ha, pangutana. Ma'am Faye, atong paminawon ang report ni Ma'am Faye Mondia may tungod sa weather. Alright, ba? Faye Mondia, may hapon Sir Frank, sugod na talite tanawa. Lupik pa'y pag-asa si kanang taga-pag-asa din ni Ma'am Faye. May pas Ma'am Faye kay accurate pa. Oo. Maing hapon Sir Frank, sugod ng talite karon dinhi sa bukid. Naminaw na karon sa imong programa o naminaw na karon siya sa programa nato. Thank you, Bam, ha?
Oh. Oy, good afternoon sab ni Ma'am Elizabeth Baselgo. Kalimot ko ganina og Greta. Kay doon na sa nakita na ko diya sa iyahang Facebook unsa ba tong pagkauna nga tan-aw nako nga lambi bagi tan-aw ba niya na nakuha ning mga picture. Picture may tawag na. Oh, sige, salamat ni Ma'am Elizabeth Baselgo de dapita sa Lumbia. Alright, si Ma'am Faye de dapita ni sa Pualas Bogon, ingon pa niya sumala siya ang weather report nagtalithi na karon. Alright. Na sige. Gikan ni Buraska Bataa. May ngapon ninyo no, ma-feel na ko nga mura og alumom na ang palibot dire. Mayong hapon sa tanan na to mga tigpaminaw. Ilabi na diha mismo sa mga bukid-bukid nga bahin. Mura magma-feel na ko nga tugnaw na. Oo. Gikan ni Buraska Bataa. Sir Frank Noda Beritas. Akong ig-agaw legitimate son. Alright. Apanaan na daw siya ay RA 9255 o gigamit nga apelyido sa iyahang papa. Alright. Mauning balaod nga pwede ka makasagop hangyon nimo imong papa nga pa. Pwede ba ko makagamit sa imong apelyido pa? Ang nagtugot na mauning Republic Act 9255. Alright? O gigamit nga apelyido sa iyahang papa. Apan pag-abot sa PSA, wala pa kini annotation needed pa ba siya nga ma-process for legitimation before ang annotation sa PSA. Ayaw sa og adto sa PSA. Adto ka sa local civil registrar's office. Asa man diri lang sa CDO. So ang imong pagabuhaton og niakara sa CDO, pangitao og asa nahimutang ang opisina sa local civil registrar. Kay diha man na mo paingon. Once nga ang papa mo allowed mo grant sa pangayo hangyo sa anak nga pwede ba makasunod ang anak sa apelyido sa papa. Ang papa, ang amahan, in writing, in a form of affidavit, or whatever form, no? For as long as there shall be a basis for the child to follow the family name of his father, kini nga document in writing dadto na dito sa local civil registrar's office. Okay? Dito i-annotate, dito i-attach ang record. Sa inyo pag-adto ditong dapita sa PSA, kung walay nakita ninyo dito nga annotation, baliki ang local civil registrar's office ug ingnon ninyo. Ha? Nga unsa may ibot ipasabot nini ang record, etc. etc. Nga nagsugot naman ako ang papa nga makasunod ko sa iyang apelyido. Gusto ninyo nga kuha na ko ang old file ni daddy. Okay, ako ipakita. So, pagpakisayod, ayaw sa pagpanglakto dito sa PSA. Ha? Okay. Kining 9255, mao ni panugot nga ihatag sa illegitimate father. Kung ang bata nag-edad o butang talang panalitan minority age, ang inahan mo ay mohangyo nini nga kining lab. Unsa man lab? Kuan ba lab ang atong anak na ayom-ayom na to nga mama ora gusto ko magani dugangan pag 5 lab. Say dugang 5 nga minyo naman ko. Di laba kanang padungog-dungog lang ning ako alam. Okay. Unsa man? Pwede ba nga maghangyo ko nimo nga ang apelyido ning ato ang anak nga illegitimate ipasunod sa imong apelyido? Ingon na day pero in writing, so that ang reply sa amahan in a form of affidavit, no, or unsa porma ang importante may dunay acknowledgement and a grant nga ihatag mismo sa amahan nga makasunod siya sa apelyido. Dado na dito sa local civil registrar's office o pag okay na dito pwede na dayon nga
makasunod siya sa apelyido. Wa na laing kuskus o dugang pangkuskus balungos. Maingon dayon ang laki. Unsa pay laing hangyo, love? I miss you, love. Sige, salamat kayo ha. Septem Virgo o si Septem Virgo Noda Veritas. Hi akong hi akong idol nga gwapo Sir Frank. Ay salamat. Oo. Kining akong kauban sa trabaho adunay nakautang sa iya og 75,000. Iya maning gifailan ka sa kaso sa small claims og aprobado na kini sa korte. Nan karon, sir, wala paghihapon gibayad ang gabayad ang mao nga mangutang. Hapit na ang 3 months. Wa gayod maghatag bayad maski isa ka kuliro. Doon na ba'y posibilidad mapreso siya? Agno na to ang desisyon sa judge kay ang judge may mo confirm ni ini nga kamo kuno hay nagkakasenabot na, no, nga mao na siya nga utangan mo, bayad na siyang utang karong mga 2 ka semana gikan karon. So kung iyang supakon ang desisyon sa korte kay doon naman ni blessing kanang mga small claims na may clearance na nagikan mismo sa korte. Ang korte mag-appoint og usa ka mediator nga maoy maga-referee nga unsa man ni ha tinuod ka nakautang kay mo may sultin ini nga mao nga reklamo mao lagi sir unya kanang sa magkamubayad kay sige man siyang balik-balik wa ka may bayad mo ka karong na kuan sir kini nga magkana mo kini nana. Alright, pagkasulbad pagkasitol na in writing mag-report ang mediator dito mismo sa judge okay na. Alright, so the judge has to issue a sort of resolution nga magingon nga oy okay na mo ha kung supakon ninyo ang terms and condition nga gipakanaog ni huwis. Ang judge adunay katungod ngano ang pagtan-aw ninyo ang House of Representatives raday og Senate nga magcontempt usab si judge. Pwede nga iya kanang ipapriso for refusing to obey the order issued by the judge. So ayon na paili og sumbong, mag-follow up ka lang sa clerk of court din dito sa clerk of court sa judge din dito na sitol ang small claims. Dito nimo palapon aron sa ingon nga kanang tawhan ng gasad-saad makontempt o kana pwede ma-order nga ipapriso sa huwis. Kay wa man siya motahod. Mao na siya lahi ng Committee on Contempt din dapita sa House of Representatives nga kung mabikil ka lang priso ka na dayon kini lahi ni lahi ni sa judiciary na kini siya. Okay, nala sige, I hope nakuha nimo. Ayon na lang ato dito og asa pa kay magastuhan na mo imong gibot na re hapit na mag 3 months wa gyud maghatag bayad. Maske usa ka kuliro doon na ba'y posibilidad nga mapriso ni siya? Mapriso kay wa niya masunod ang order gikan mismo sa korte. Okay, lain nga hatagan nato pagtagad o pangutanan nining ato karon ka pagpanaguban karong hapuna sa programang Noda Veritas. Rodney Rakenrula, Sir Frank, Noda Veritas, naa by chance mapriso ang usa ka tawo kung kasuhan siyang slight oral defamation. Depende sa ebidensya. Pero ang kining mga slight oral defamation, kining slander by deed, kanang gitawag nato nga unjust vexation, kining mga kasuha maguwang lanis tiaw-tiaw. Tiya mo na mapriso ka labing taas, depende sa ebidensya. Either mapriso ka lang og aresto mayor 6 months. Manang pinakataas, no? Manang pinakataas. Depende na sa mga aggravating circumstance.
Kay kung oral defamation per se lamang, ana may uban diha nga saman kay kon result na adjust ingon nga ko mapriso lagi kuno ko pareho mga 60 days 60 days. Man na magkakaitabo. Minor man gud nga offense. Kini mo'y atimanon sa Congress pangbaghuon ni mga balaod ingon na para deterrent ka na sa ato ang mga masalaypon sa balaod. Karong kay lain man, Duterte mang ilang imbestigahon. Libog kayo ba? Sige, gikan. Salamat kay Mr. Rodney ha. Okay. Ibor Hamot. Bago ni. Naminaw ko sa Bonbon, Sir Frank. Way paglubad. Gihapon imo. Way paglubad. Gihapon imong kaambungan. Binyag di ko mo balibad na ng imong sulti. Tinood bitaw na. Ato nang tinood ko ka tulo-tulo iha kay masakitan kita nana kay basig ba ingon ka ba nga kato ako sulti nimo Sir Frank talo-talo ra ba ito? Hindi tuod ka. Sus paitan na oy. Oo. Pag ingon nimo nga sane way paglubad gihapon ang akong kaabungan, ako sang kita na ang buhok. Nakusos nipis na magyud ang buhok ni Sir Frank. Di ini siya kaniadto pa. Purpida pa ka. Okay. Si Ibor Hamot. Okay. Karon pa ko kanungong na apelyido Hamot na naon. Gikan ni Marvin Moreno. Marvin Ray Moreno. Good afternoon, Sir Frank. Mag-ask lang ko about law sa common wall sa subdivision. Oy, mo ba? Common wall sa subdivision, unsay pwedeng buhaton o unsa ang gina dili. Kadto lang ha. Di ba imo na ning nahisgutan ang common wall? Kadumdum ko nini ba? Oo. Sa common law, common wall sa subdivision unsay pwedeng buhaton ug unsa ang ginadili. Ang ginadili diha sa common wall, no? Mao man ang kanang gitawag nilang easement, no? Sa common wall dili kay ko sigurado nini. I must have to admit, no? Di ko sigurado nini what is not being allowed here, no? Kung naanay bintana ang maong nga wall, unya dayon imong taparan para masampungan. That is a violation. That is a violation. Kana gong ingon na nga sitwasyon, kanang mga wall diha part. Sakto man ang gibuhat sa tag-iya because that is the prerogative of the owner of the property. And he is free to do that. Bisan pag iyan ng dauban part. That is one of the attributes of ownership of a certain property ang mao nga tag-iya. Pero siguro na to nga dili ka makahasol sa sekbit nimo nga property. So kung panalitan nakita nimo nga naanay walling ang pikas, ayaw tabune. Di na siya makapamintana. So, maubitaw na ang kaimportante sa mga silingan. Ang buti pasabot, mga silingan kinanglan nga kanabitong friendly ka, maayong imong relationship kay ang magkakitabo, dagang away na mabuto dito sa kapitan. Nga kap, ako bang kuan kap ba? Di na ko makapaminta na kap kay gitabunan. Sa gitabunan habol, si dili kap. Halublak, di na ko kakita. Murag malumos ko nga magtanaw. Yan na ang mga sitwasyon. So, kinanglan doon ay easement. Kaya kamo magsabot-sabot sad mo, kamo mga silingan. Kaya ang may tabo na napaugatay, na ikaw may kang panambo, nandan nimo nga kada alas 4 sapon manambo ka na ng bintanaan, no? O dapit na sa boundary. O, pag sunod buwan na nay parel ito sa pikas, gasampung mas ibuhang bintana. Ganahan ka lugar. Nga, igangon ka naman na.
So naay mga palisya or mga balaod nga angay na nangasundon og usa na kana. No. Sabot-sabot lang mo kamong mga managsilingan. Namang uban gyud na sos kining mga batasan o kiniya sa mga silingan party man na pareha na maayong tao tong imo silingan isa lahi ang batasan dito speakas nimo silingan ba di maga kapareha. So kinahanglan yun adjust amigo ingon na kay malisod na malalis mag-away na dayon ang atong mga silingan. Singon nini nga mga conflict, kinanglan nga di nato balimtan ang barangay. Ang barangay, kinanglan nga may baw sila sa mga problema ang ingon nini. Kaya pwede mo sila makadelikat, asa ba di dapit na kuan, uso tuod, no? Makana mo kini. Diya mismo sa barangay. So, okay, mauni ang ato ang mga pautan na sagad atong dadawat gikan mismo sa diri sa Facebook, no, just in case o nga naamoy dugang pang mga isango nga mga pangutana, yun ang kuan ipadala lang diri sa 0917-704-3210 o dili ba diha mismo sa Facebook ay mabasa ko man labi nagnaatay internet, ha? O sige. Nailaing nga pautana atong hatagan og pagtagad dinhi sa atong nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Dunay nautana, Sir Frank, unsa man ang preliminary investigation kadto lang ha? Naarabay ka mga unsa ni mga notes nako diri nga i-take note nako diri. Kini bitong mga gipang refer diri nga akong dumdumon og pasibot nako nga ako ning tikapon on the air para nga mahimo kini nga leksyon pod sa uban. Usa ni ini kanang may tugod sa preliminary investigation. Sir Frank, kanang preliminary investigation mawarrant na ta? Nakadumdum ko doon ay nangutanan na about warrant kanang unsa ba to ha? Sa may tungod ba to sa counter affidavit? Oh. Kini preliminary investigation. Okay. Kung panalitan na i-counter affidavit nini, there will be no such thing as preliminary investigation if the respondent did not or failed to prepare and submit a counter affidavit. Alright. Naagyo panahon nga dili murag i-waive na niya. Can the prosecutor proceed its investigation? The answer is yes. Murag i-waive na sa respondent ang order gikan mismo sa prosecutor nga tubagon kini mao nga kaso. In other words, kung ikaw dili magpakabana after giving so much grace period or enough time nga mag-prepare ka sa imong counter affidavit, makasabot kadugayan ang prosecutor nga di ka interesado. In other words, ang pagsabot sa prosecutor submitted na lugar. Nga pwede na nimo i-entregar, makaingon ka na sa imong kagalingon, bahala na si prosecutor nini. Di na lang kumutubag. So sa may tabo, madismiss ba ang kaso kaya wa matubaga sa sinumbong? Of course, dili. Ang presumption na gisubmit na. Aminado ka, resolve. Iparesolve na sa, di na ko mag-submit sa counter affidavit. So, ang basihan na pag-resolve sa prosecutor, pinagi sa gatawgon na to og preliminary investigation, mao na lang katong reklamo gikan mismo sa complainant. Dili pun makareklamo ngadto-ngadto ang maong respondent nga wa taga isag panahon. Nganuman, gitagaan na siya gigo nga panahon. Panalitan karon napakya siya sa pag-submit karong adlaw September unsang pitsaron September 20. Okay, ipatawag ng kaso sa piskal. Alright?
pangitaon di sa fiskalya ang maong kuan tao. O niya ba ni si Pulano versus sa kining unsa ba diha nga ngalan. Alright. Wala man sir. Sige, wala. Usually, tagaan na siya og grace period. Mga siguro mga 10 days or 1 week. Alright. Sige, dili na to ni padayunon kay wa man siya, tagaan na to siya second time. No? Tagaan na to siya og igo-igo ka panahon nga makasubmit siya sa counter affidavit. Pag sunod, wala gyapon. Kay buotan man si fiscal aron dili gyud nga naagyoy kining kaangayan ay patas lugar nga pagtratar sa kaso. Sige. Sige, another 5 days. Tagaan na to siya panahon makasubmit siya sa iyang counter affidavit. Wala gyapon. So, unsa may buti pasabot na. Wa siya magpadala sa iyang counter affidavit. So, it is understood that it is submitted already to the decision of the prosecutor himself concerning the complaint filed against him. Di na siya makamahay kaya naa naman. Di ba? Di na siya makaingon nga mahay ko ni fiscal kuan na judge kay grabe na siya judge. Uy, kini stricto kayo, dilibuhata ko. Maingon na naman sa record dito na may i-reflect man dito. Na may logbook. Sige, kini-postpone. Di na siya maka diretso-diretso og bagutbot. So, mao na ang part sa proseso sa preliminary injunction. Ang atong impression god, basta nga ni preliminary injunction, diha ang judge may ngondayon nga, naay probable cause, naay ebidensya may tungod nini. Mag-file na dahil ko og kaso kay para mag-order ang korte o gawaran. Mahitabo na kung nahuman na ang mga proseso. Tuloy-tuloy silbi ba? Tuloy-tuloy, wala sangit. And that is part of the PI or preliminary investigation. Mora na ang tanawon og maayo sa prosecutor. Ayuhon gina tun-an na maayo sa prosecutor, aya pa siya maghimo og recommendation address sa chief niya sa iyang opisina, including ang information pagpreparar sa kaso para dito mismo sa korte. Sa laktod nga kon makadungog ka nga ang kaso niabot na diha mismo sa korte, gigaling na niagi na sa insakto nga mga proseso diha mismo sa fiskalya. Okay? Last time nag-mention ko about bail. Di ba? Kana sila interrelated. Nga naman, kay kung ikaw akusado ka, ibawaan nimo nga nakabuhat ka usala, maniid ka na din ritso pila kay pensana na. Unsa man di ba? Nakadunggab ko. Kaya di manghatag siya bu. Mo ba? Asa naman ron? Siya may ngani kabuhi. Kinikuan ba? Pila ba kay pensana na? So, mag-prepare ka na daan og piyansa. Aron nga di ka gyud makatilaw dito sa Colombia paingon. Di ka puyo ditong dapita sa Colombia. So, ingon na lang ang sitwasyon. Kini mga butangam, tingala ko ganong kini bang mo na-resurgence ba sa mga butang, buti lang pakisaran. Tungod, kada kang kanato, ang wala mahibaw. Unsa ba di gabuhaton? Ngano masumbong man ko? Og asa po ko mo dangop, og asa sa ko mo sumbong, ilapin na ko na akong katungod gilapasan. So this is one form of education, information drive. Kinang nandili mo mahimong ignoramos, may balo mo kung mahimo. So, magugong makapaminaw ni mo, Sir Frank, kay ga-compute mo ko sa Suertres na gawas ra ba imong number, Sir Frank? Mao na. Muna nga wa kay hanaw. Ilabi na kung mag-atubang kaskaso. Diba? So, at least nahatag ko ang gamay nga mga ideya. May tugod na. Kadyo lang ha.
murag nabasa ko naman ni isa ang mga contractual employees, Sir Frank, makadawat ba sa ilahang separation pay? Dili, kay contracted man ni siya. Oo. Depende lang po dayon sa employer. Depende sa employer nga pag-prescribe or pag-expire sa ibong nga kontrata, naabay hatag silbing pabalon. Depende lang dayon na. Oo. Sa patuubang mga pangutana kadyot lang ha. Ang amo manggung Commonwealth gisumpayan sa 13 kapatong nga hollow block unya hiwi ra ba mura lagi mo nang na-mention one time no abot yun sana ko ni pagpasabot pag-explain nimo unya hiwi ra ba ang nakapait kay walay beam or ay oo nakadumdum ko ay noon sa i-refer na sa kuan sa kapitan kung dili man na panalita pasabtang kapitan kap kung diretso lang ko sa obo ako nang i-report and naon lang ingon naon lang okay 30 years old na unya huyang na muna ako i-suggest na ko nimo diha Mr. Marvin buhatan lang na buhatan lang na kung may mo in writing na makakay typewriter diha or kanang computer. Kanya i-attach ang litrato, picture. Ang ingon na kay para makonbinser nimo ang ubo. Ha? Andrew Max Nuda Veritas Ultra Frank, good noon sir. As lang valid ba ang rason nga bulagan ang asawa at tungod lang kay nakauyab ang okay, sa naganahan kay kunini ba? Tungod lang kay nakauyab ang bana o gwapa, kwartahan og ang babae kabalo nga minyo ang laki maputol sa diha asa ba to ha kay Seymour taas siguro to kadyot lang ha. Taas lagi. Maputol gayod. Ha? Unsa kay maputol ni? Ang minyo ang laki maputol gayod ang babae. Maputol. Ang babae daw mo gasto sir para annulled lang kasal kay daghang kwarta ang babae kay sa London siya nagtrabaho og dili na daw siya matawag og kabit kay iyang uyab pwede di ay naman ma-annulled na maaprubahan sa judge ang kasal bisan walay bugat nga rason buutan man iyang asawa pero pobre lang wala daw kamho di ba hiringon raman na Ultra Frank daw be o moingon lang ang bana nga wala na siya malipay sa iyahang asawa mutuo bakaha dayon ang judge ana nga rason aron aprobahan dayon ang legal separation Ultra Frank. Okay, kini nga kaso laki nakakita og babae. Gusto lang ko mahibaw kung ma-qualify ba ni siya sa concubinage. Kay sa concubinage god, pwede man nga ma-charge ka appeal sa babae o kining lalaki o kung iyan ang gikapuyo. O napuyo niya, gibalayan baka niya, mo nang pinakasagad nga bugat nga ebidensya nga pwede natog i-file batok sa bana nga naay kulo kadidang.
Pero kung tusik-tusik lang ang mao nga lalaki ngadto mismo sa babae, no? Murag mga langgam nga panahon nga mag-uwan-uwan, mamatog ka na sila dito sa taas nga punuan sa kahoy. Unya magtusik-tusik. Oo. Kung mapamatod-an nato nga ang lalaki, siguro babae kay sapian ko no babae kay to trabaho dito sa London. Ang babae nagtukod og balay. Gwapo kay nga balay. Napay grahe nga duha ka buok nga maka-accommodate og duha ka mga sakyanan. Napay gwardiya. Gwapo ko ang gyud sapian gyud gipuyo niya. Kana siya pwede nato masumbong og concubinage. Kay gipuyo na magyud animo. Kay baw ka ba nga dunay mga pangitabo part nga baga na gyud daw naong ang bana. Ang iyang kabit gidala siyang balay. Na ilaing kwarto. Kana grabe na gyud kay na very offensive. Og sakit sa kuto-kuto og sa dughan taon sa legitimate nga wife. Nay mga kaso nga ingon na. All right. So, kanang ingon nimo nga annulled nga kaminyon dili ma-qualify niini. Kay kanang ingon na nga sitwasyon nga kabit-kabit does not fall in any of the grounds enumerated under the annulment nga kaso. Not even ditong dapita sa legal separation. Pwede na to siya masumbong og concubinage. Silang duha. Silang duha. Kay minyo man ang bana. Minyo man ang bana. Grabe sab, no? Nasa balitas ning karahong dako ning maong lalaki kay ngano man nga gaganahan ang maong babae. Unya dayon, ang lalaki gaganahan gumikan sa kwarta. Di ba? Unya ang puhunan lang siguro sa kining lalaki basig bulitas lang. Grabe sab na oy. And so, pwede magkakaso. Silang duha. Dili pwede ang laki lang maoy kasuhan. Silang duha. Ang magreklamo katong legitimate wife. Katong legitimate wife. So, diha, no annulment, no legal separation. Dili siya pwede diha ma-qualify. Dirita sa concubinage. Basta kay gapuyo na sila, usama na sa mga elemento. Naila ang elemento diha nga sexual intercourse under the scandalous circumstance. And that is one element sa maong nga concubinage nga kaso. Gawnaw na kaugaw sa bakay best example nining sexual intercourse under scandalous circumstance. So, ang pinaka-nearest na manang imong ibalay, no? Ang pinaka-komedya nga tubag na mura kag iro nga imong gisex nimo ang imong uyab da Prince Karsada kay scandalous man. Di ba? So, ingon na nang magkahitabo, ay, sus ning lalakihan, no? Gasanga sigurong iha kay ganahan man ang babae. O, sige, salamat kayo. Elizabeth, si Ma'am Elizabeth Basilgo. Say, good afternoon, Sir Frank. Kanang akong gipang post, gikan na sa akong wall sa FB. Ako lang gipang share, labi na nindot ang subject or object. Tinuod gan. Okay. Ganoon ako ba? Katong pinaypay bitaw nimo Ma'am Elizabeth nga Maruya. Asa ba gyud ni nakita? Mantag may bawaan na to ni og asa ni dapit na to mapalit kay mudalik ka. Mudalik ka tanini og lipot og asa ni lami ka itanahon. Nya napay usa ka panahon nga nakita nako katong mga prutas, no? Nako pagkagwapo bagi kaayo ninyo oy. Oo. Nindot kayo nga tan-awon. Murag bitong maglaway ka. O murag makalimot ka ba nga muhab-hab ka ganing klase sa prutas o bisan gibawalan ka gumikan sa iyang presentation ang object niya ba, no? Murag ma-attract ka gyud. So anyway, magpasalamatan ni Ma'am Elizabeth Basilgo, no? Dapita sa Lumbia. So katong nangutan na po kaganina si
kinsa tong nangutan na to ganina katong doon na iyang kuan uyab-uyab. Limtan ako, no? Si Andrew Maggs ba to? Mao si Andrew Maggs, oo. Tinuod ni nga mga pangitabuan ni dapit na hitabo, Mr. Andrew, kay mulabay ko ba? magmarites ko kadyot, o paibaw ako na ang babae o ang lalaki, kay maingon din ka nga, Sir Frank, bag-o ni abot to, ari dire kay basin og manambo ning duha. Ay mulabay ko kay tanaw na ko. Grabe sab, no? Magpakasala lang ang lalaki gumikan na. Gumikan sa sapi. Grabe ning sapi gid ay, no? Okay. Sige, salamat. Sa patong lain ako nga hatagan akong pagtaga din hiya. Yan mo gidaghan. Di apay lain part, no? Di apay lain kadyot, ha? Sir Frank, kinsa man ang adunay dakong katungod, ito, tanaw na itong oras, nga maoy bayran may tungod sa just compensation sa yuta. Duna managyod lain. Saniha? Duna magyoy laing claimant sa lain nga claimant, pero tax declaration lang ilang document. Kinsa man, Sir Frank, kabahin ni sa kuan sa just compensation. Ang may tabo nini kining ingon ninyo nga just compensation. Ang musantop na to sa atong huna mao nga naay gobyerno nga gusto mo palit sa kaluna sa yuta, kay gusto i-implementar, doon ay gusto nga project nga i-implementar dihang dapita. Apan dili madritso pag-implementar ang project sa gobyerno tungod kay ang yuta nga galabyan sa mga project pribado pa. Alright. Para makuha sa gobyerno, ang gobyerno mo gamit sa ayahang gahom. Kanang gitawag nato og power of eminent domain. Sa power of eminent domain, nagatugot nga pwede nato makuha, mapalit ang maong nga yuta para mapatuman ang project sa gobyerno. Pero just compensation ang itawag niya na. Dili lugar ka basta-basta makadiman, kay magakasuhay man mo. So, unsa may mga pamaagi nini? Ang pamaagi nini mao nga, once your particular area is subjected to just is subjected for expropriation, no, for just compensation for public use, silbi sa mao nga luna sa yuta. Naapay mga sulundon o mga buhatunon, mga procedure diha nga ang gobyerno mag-offer nga kini ikaw may tag-iya sa yuta, sir, kini amo ni paliton ang yuta. Maingon din tag-iya sa yuta nga ang kaong ibaligyan na kay kuan ra ba ni dugay-dugay ni sinunod ni sa akong mga kaluluhan, mahal-mahal ra ba gina, sir. Maingon din gobyerno, ayaw pala bihig mahal, sir. Kay ang gobyerno dili gyud makapas na mo nang gibutan diha just compensation. Just lagi insofar as the understanding of the government. But the owner of the properties cannot understand. Kay ang gusto nila, sobra pa sa just compensation. Kay ang just compensation sa gobyerno part, maguwang nas pangayo. Munang magakasuhay sila. Kundi sila magakasinabot. Ang procedure na the government must offer to buy the property. Munang procedure. Alright. When it is being rejected, gireject. Muna nga paghuman na i-expropriate na gayon ang mao nga luna sa yuta. I-expropriate, kung makadungog ka nga doon na expropriation nga may tabo, mura na og pinugsanay. Nga naman, kay ang gobyerno mag-file og kaso sa korte. Nga kining yuta amo ning i-expropriate Senior Hoes
kay among kabutangan ni og karsada or parking area ni Frank ingon na lugar. So moingon day ng huwes nga, all right, mo ni atong pamagi because under the rule kung mag-expropriate ka og property, no? Kay wa mo magkakisinabot sa just compensation. Ang gobyerno mag-deposit lang og 15% or 15% equivalent to the assessed value of the property. Diha magdeposito diha sa Korte Selby. Alright. As soon as makadeposito ang gobyerno sa mao nga 15%, unsay may tabo, ang huwes will have to issue an order of writ of execution aron masugdan na ang trabaho, buldoso na, hawana na, kay aron i-implementar ang project sa gobyerno. Munang uban, mag-NPA na lang kay taas kayo lang expectation nga mao nang ilang halin, unya gamay ra kayo kay just compensation, moingon din sila gilupigan ta sa gobyerno, mualsa kita sa gobyerno, mag-NPA kita, inana lang lugar na yun. Mao man ang ubang nga bagutbot. Mao nang ga kay tabo. So dinhe ug asay matuman sa asa to iyang pangutana ha. Kinsa dakong katungod nga ug maoy bayran may tungod sa tao lugar na this is inunta it has something to do with the person nga maoy hingtungdan gayud nga moy mo dawat sa bayad kadto makapresentar sa document nga gipangita palitan karon tax declaration yami nga ng gobyerno halaka dili man miniana mangita kag lain ato na padayon no next time no kay wa natin kung panadugoras dinis ato nga pagpanagubang sa ngan sa ato nga kuyog nga karong hapuna no oy si Ma'am Elizabeth Baselgo salamat ma'am noon minaw ka dinhi sa ato nga programa ilabi na pod sa atong tigpaniid sa dagan sa panahon nga mao si Ma'am Fee Mondia di dapita sa Palas Baungon. Thank you so much sa inyong pag-support, pagpaluyon nining atong programa. Sa nga ni Ricky Langa atong kuyog karangopuna, uban ni Congressman Lordan Suwan sa District 1, dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, labaw sa tanan number 1 City Councilor, Padayong Pilipino Agas 1, dinhi sa Saguniang Panglungsod sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gikan sa District 1. Kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan.